Ito na po mga kamaster ang tinatawag na BDR, Battery Diagnostic Report. Unang-una na gagawin natin, nakalagay po dito to be filled up by customer. It means, ibig sabihin, si customer po ang magpipill up or magsusulat dito. Lagyan niya ang date, for example, August 7, 2025. Then customer name, pangalan niya, tsaka yung address. Picture yung address ang nakalagay dito, tugma sa resibo ha. Ito po. Ito po ang lalagay. Kailangan tali yan. Bangkal San Juan, Bulalakaw. Yan po ilalagay na address dyan. And then dito sa telephone number, kung may telephone number, ilagay. Kung wala, pwedeng cellphone number. And then dito sa complaints, kailangan ilagay din po niya. May mga box dito nakalagay, failure to crank, leaks, discharge, others. So, ang ilagay niya dito kasi ayaw na mag-start. Ito po, i-check lang niya itong box na ito, yung pinakauna, failure to crank. Then dito naman tayo sa vehicle. Kailangan niyang ilalagay dito yung anong klaseng sasakyan. For example, Isuzu, ilagay niya. Then, kailangan isama rin yung plate number ng sasakyan. And then dito may nakalagay na commercial and private. So, itong dito, taxi, public utility bus, public utility jeep. Huwag niyo nang pansinin ito. No need na, di na kailangan na i-check yan. Ito lang po, yung commercial lang po i-check dyan. Yung box, i-check nyo yung commercial. Yan. And then dito naman sa visual inspection checklist, container cover. Ibig sabihin, yung cover ng battery. Kailangan yung i-check. May nakalagay dito sa box. Pinakauna, good. Pangalawa, with crack deformities. And terminal post, good with deformities melt. Sticker, other markings, good with sign of tampering. So, punta tayo sa battery para makita nyo rin. I-check nyo po ng maigi dito sa ibabaw ng battery. Titingnan nyo ng mabuti kung may crack ba, kung may leak ba, or may basag ba siya. O kung wala kayo makita, so goods. I-check nyo yung goods. Then, i-check nyo din yung kanyang sticker. Ito. Kung pinatampered na ba yan or pinapalitan na. Saka itong QR code. Ito. Kung pinatampered na ba or pinapalitan na ba ito. Kailangan yung i-check yan. At kailangan din tali, tugma doon sa resibo. Kung ito nga ba talaga ang nakalagay doon sa resibo. Kung itong number na ito, MT600 119577. So, check natin doon sa resibo. 119577. So, tama naman siya. So, check yan. So, yan. Ganun lang ang gagawin nyo. Then, balik tayo sa BDR. Kailangan nyo i-check ito. Dito. Check nyo yung good. Then, good. Good. Yan. Then, dito, dealer. So, ang ilagay nyo po kung anong pangalan ng company ng dealer. Dealer company. So, ilagay natin. BMI. Yan. Then, dito sa battery type, kung anong klaseng battery yon. Then, dito sa battery type, ilagay nyo kung anong size ng battery. Size ng battery yun ha. Battery type, nakalagay dito, size ng battery. So, ilagay natin dito ay 2D. Yan. Then, dito sa brand, ilagay nyo rin Trackmaster. Yan. Dito sa production code, kailangan lalagay nyo rin dyan. Babalik tayo sa battery. Dito sa bandang gilid, nakalagay ang kanyang production code. Ayan. 621454176. Ayan. So, wala nang ibang nakalagay dito. Check nyo yung maigi. Kung may makikita kayo dyan. So, wala. Nag-iisa lang ito. Dapat may isang ano pa dito eh. Dapat may isa pa na number din. So, wala na. Isa lang yan siya. Dito natin siya ilalagay sa production code. Ilalagay lang natin dito 621454176. So, ayan, nasulat na yan dyan. Then dito sa 4OA valid code, lagay nyo lang dito na NA, not applicable. Kasi balik tayo sa battery, wala po siyang nakasulat na another number. Dapat meron pang isa. Wala akong makita. O kung meron man kayo makita na hindi ganito karami ang number ng pagkasulat, yun po isusulat nyo. Yun, balik tayo sa BDR. Dito nyo po isusulat yun, yung pangalawa, dito. Sa 4OA valid code, dyan yung susulat. Kasi wala akong nakikita, kaya ilagay ko in A, not applicable. Then dito naman tayo sa date battery receive. Ibig sabihin yan ay, nakalagay po dito ha, to be filled up by seller's technician. Ibig sabihin yung technician or nagbibinta ng battery. Ilagay niya dito, battery, for example, nakalagay dito, date battery receive, ilagay dito. For example, ngayon ay August 7, 2025, ilagay nyo dyan. Ilagay natin. Ayan, nalagay na natin.
dito sa date purchase, kung kailan binili yung battery, titingnan niyo po dito sa resibo. Ayan, nakalagay dito sa resibo ay 04/21/25. So ibig sabihin March 21, 2025 yan. So ilagay niyo po dito sa date purchase 21, 2025. Yan. Then dito sa warranty certificate number, yung nasa baba ng battery sa sticker, tingnan natin, balik tayo doon sa battery. Ito po yon. Yan. MT6000119577. Yan po ilagay nyo. So kailangan nyo i-check din dito sa resibo kung tama ba, kung tali ba. Tama naman, MT6000119577. So ilagay natin dito. Yan. Then dito sa month use, nakalagay dito ay month use, kung ilang buwan na po niya ginagamit ang battery. So ilagay nyo din po, bibilangin nyo, ginamit na niya ng 3 months and 17 days. Yan, ilagay nyo dyan. And dito sa FD/NFD number, huwag nyo nang pansinin yan, huwag na kayo maglagay dito. And then dito tayo sa battery details, condition upon receipt. So nakalagay dito MF, non-MF, installed, hand carried. So kung naka-install yung battery, i-check nyo ito. For example, dinala yung sasakyan dito, naka-install, pina-check ang battery, tapos nalaman mong sira ang baterya, i-check mo yung install. Pero kung hand carry, dinala lang ang battery dito, sinakay at umalis agad, i-check nyo po ito. Kung dito naman sa non-MF or MF, so ibig sabihin maintenance free or non-maintenance free. So alin dyan sa dalawang yan, mamili kayo hand carried. Pwede rin ito, non-MF, hindi siya maintenance free, check nyo din yan. Then dito sa electrolyte specific gravity, cell 1, cell 2, cell 3, cell 4, cell 5, cell 6. Ibig sabihin, yung mga butas po yan ng battery. Kung natatandaan nyo, kanina, sinukat natin ng hydrometer, tester ang tubig ng battery, kailangan natin ilagay dyan. So ang pinakaunang sukat ng tubig ay 1250 po yun, pero huwag nyo ilagay dito yung 1250 ha. Baka literal nyo na isusulat yung 1250 talaga. Hindi po, ang tamang pagsulat yan ay ganito, 1.250. Ayan, yan ang tama dyan. Pangalawang butas ay nakita natin din doon sa ating actual na pag hydrometer ay 1100 po yun. So hindi po yun isusulat ng 1100, ay ganito po ang tama, 1.100. Yan. Yung pangatlong butas ay 1225 yun. Huwag nyo po isusulat ang 1225. Kailangan nasa tama din. Nasa ayos ay 1.225. Ganito. 1.225. Yan. Then so una po yan. Cell number 4, cell number 5, cell number 6. 1225 po lahat yun. So 1.225. Yan. Then 1.225. Ganun din dito. 1.225. Yan. Nung niload test natin yung load tester ng battery, ang kumukulong butas mo doon ay itong pangalawa, 1100 or 1.100. So bibilugan po natin yan para matatandaan ng TSD, para madali niyang malaman na ito ang sira. Yan, bibilugan natin yan kasi yan po ang sira. Yan. Din dito, may nakalagay dito initial voltage, ilang voltahe po ba yun? So nakalagay doon ay 10.88 nung pag-tester natin. So lagay natin dyan 10.88 volts. Then dito naman sa final voltage, yung pinaka-final niya, yung niloload test na natin, yung sa DC volts or direct current voltage ng battery. So nakalagay kasi doon, nakita ko 4 volts na lang. So ilagay natin dito 4 volts. Yan. Then nakalagay dito result, pass, fail. Ang ilagay nyo ay fail. Yan, kasi nag-fail siya eh. Then dito sa condition after charging, huwag nyo nang pansinin itong mga cell 1, cell 2, cell 3, cell 4, cell 5, cell 6, kasi mga butas din po yan. Ibig sabihin, charge mo muna yung battery, then after charging, ito yung resulta. Ilalagay mo dito yung mga specific gravity ng tubig. So hindi natin charge kasi sira na po yung battery. Next, nagagawin natin dito sa disposition remarks, may mga choices ditong dalawa, replace or reject. So ang ilagay natin dito, chichika natin itong replace. Yan, meron pa dito mga recharge, repair, accommodate. Huwag nyo nang pansinin yan.
And then dito sa diagnosed by, ito ay kailangan to ha, para malaman natin kung sino ang nag-check ng battery, nag-diagnose. Ilagay nyo na yung pangalan nyo dyan. Then pirmahan nyo sa itaas. Sa itaas ng inyong pangalan. Dyan. Yan. Then lalagyan nyo rin siya ng date. August 08, August 07, 2025. Yan. Then dito sa disposition approved, disposition disapproved, confirmed by, huwag nyo nang pakialaman to kasi si TSD po ang magsulat dito, fill up siya, pangalan niya, kung sino man ang TSD. Huwag nyo nang pansinin yan. Dito sa pinakauna, lagi natin tatandaan, si customer lang po ang magpipill up dito. So ngayon, di mo natin papilapin kasi wala pa ang ating customer na nagkiklaim ng warranty. So mamaya po yan. Dito tayo sa baba, i-replace na natin yung battery, papalitan natin ng panibagong battery. Nakalagay dito, replacement battery data, battery type. So kung ano yung battery na nasira na binili ng ating customer, yan din po ang ipapalit natin na brand at battery type, size 2D Trackmaster. So ilalagay natin dito sa battery type, ilagay natin ang 2D. Yan. Then dito sa brand naman, Trackmaster syempre. Then dito sa production code, titingnan nyo ito doon sa bagong battery ni-replace nyo. So punta tayo doon sa battery. Ito na po, nakahanda na para pagdating mamaya ni sir ng ating customer, lalagyan na lang ito ng tubig kasi di tubig po ito. So bagong bago to. So buksan lamang natin kasi nasa ilalim yung ano nito, production code, sana meron. Ayun, meron dito sa bandang gilid. 6-2-10-25-216. Ayan. Susulat natin yan. 6-2-10-25-216. Ayan. Kailangan yung isusulat yan. Susulat natin dito. 6-2-10-252-16. Ayan. Then dito sa warranty certificate number, ito po yun. Ayan. Padikit sa battery, warranty certificate number, meron din po dito. Ayan. I-check nyo kung tali ba, kung parehas ba. MT6000161344, MT6000161344. So tali naman siya, goods naman. Lagay natin dito MT6000161344. So ayan, so goods na tayo dyan. Dito naman, to be filled up by seller and confirmed by customer. So ibig sabihin, pipilapan ko po ito kasi ako yung seller, ako yung nagbibinta ng battery. Then kailangan nandito yung customer para i-confirm niya kung tama ba yung nakatala dito or sinusulat ko. Ayan. Battery received by customer. So ngayong date na ito, August 7, 2025, ganon. So ilagay natin ngayon 08/07/2025. Yan. Then contact or telephone number ng customer. Pwedeng telephone number, pwedeng cellphone number, ilagay nyo dyan. Hindi ko pa mailagay dyan ngayon sa actual kasi wala pa yung ating customer. Sana makapunta na yun mamaya. Then lagay natin dito ng date receive. Yung date ngayon, August 7, 2025. So ilagay nyo dyan. Then lagay nyo dito sa remaining warranty period. Ilang buwan na lang ang natitira na warranty niya. So ang natitira niyang warranty ay 2 months na lang. 2 months and 13 days. Sulat nyo dyan, 2 months and 13 days. Then dito, mahalaga din po ito ha, sa DR/DE number. Kailangan lalagay nyo dyan yung parang karas o ang tawag dito. Ganyan. Ibig sabihin DR ang ginamit nyo. Ilagay nyo dito, isulat nyo dito sa blanco. So, punta tayo sa DR. Ito na yung DR ha. Delivery receipt po ang ibig sabihin ng DR ha, sa mga hindi nakakaalam. So, nakalagay dito ng number. So, kailangan nyo isusulat ito. Ang number yan, 09736. Yan, susulat natin dito. 09736. So, ayan, nakasulat na. Then, yung vehicle, model, and plate number. Kung anong klaseng sasakyan yon, palagay dito sa itaas. Kailangan tali ha, magkatugma. Yung nilagay nyo Isuzu, ilagay nyo na Isuzu. Tsaka kasamang plate number, ilagay nyo dito. Yan. Ilagay nyo Isuzu.
Then plate number. Mamaya pagdating ni sir, susulat natin dito. Pagka napila pa na ng customer to, ayos na yan. Tsaka yung cellphone number niya, tsaka yung plate number, tsaka anong klaseng sasakyan, vehicle. So okay na po yan. At ang isusunod natin gagawin ay itong delivery receipt DR. So ano po ba ang gagawin natin dito?